Manalangin, samahan niyo kami Panginoon sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay at sa aming papahayan sa pamamagitan ng aming grasya at pagkilos ng banal na Espiritu. Maging bukas kami hindi lang sa iyong katotohanan at presensya, kundi sa iyong tinig at sa iyong mensahe. Naway ito ay aming maunawaan, maangkin at may sabugay. Sa pangalan ng anak ng Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Ang isang pagkilala o isang pagkaunawa ng mga Kristiyano ay tayo ay mga katiwala. Sa English, stewards. Tayo ngayon, bibigyan natin pansin ang pagiging makatiwala ng Panginoon sa mga iba't ibang bagay na Kanyang ipinagkakatiwala sa atin. Katiwala tayo dahil ang ating pagkaunawa ay ang lahat na nasa atin ay hindi atin kundi sa Diyos. Pati ang buhay natin galing sa Diyos at siya ang nagmamay-ari nito. Pinagkakatiwala niya upang ating alagaan, upang ating palaguin, at upang gawin natin kapaki-pakinabang. Pakinabang hindi lamang para sa ating sarili, kundi pakinabang sa lahat ng mahal ng Diyos. Ang standard na biblical text ng ating pagkaunawa kung ano ang pagiging katiwala o ano pagiging good steward ay yung talinghaga na 3 tauhan. Familiar tayo doon na mayroong Panginoon o na naglakbay. Bago siya naglakbay, iniwan niya ang kanyang mga ari-arian sa 3 niyang tauhan. Sa isa, binigyan niya ng sa English ng 5 talents, tapos yung isa 2 talents, yung isa 1 talent. Kung ating titingnan yung ating translation na ginagamit natin yung Magandang Balitang Biblia, binigyan niya ng isa ng 5,000 salapi. Yung isa naman, binigyan niya ng 2,000 salapi at yung isa ay binigyan niya ng 1,000 salapi. At yung unang dalawa, yung nakakuha ng 5,000 salapi, kaya din yung nakakuha ng 2,000 salapi. Pinangalakal nila yung kanilang, yung iniwan sa kanila, at sila ay tumubo. Napalago nila yung pinagkatiwala sa kanila, kaya yung isa na nakakuha ng 5,000 pa sa ginto at yung isa ay nakakuha din ng 2,000 sa ginto sa kanilang pangangalakal. Ngunit yung pangatlo, dahil takot siya na hindi niya mapapagana yung iniwan sa kanya, ay linibing binaon yung iniwan sa kanya para ito ay hindi mawala. At doon nung bumalik na yung kanilang amo, pinuri niya yung dalawa at sabi niya, pumasok kayo sa aking kagalakan. Ngunit nagalit siya dun sa hindi pinagana, hindi ginamit, hindi hindi ginamit, hindi nakinabang doon sa iniwan sa kanya. Ano ibig sabihin? Ano ba makikita natin? No?
Pag tayo ay binigyan ng pinagkatiwalaan ng isang bagay, hindi lamang mga physical na bagay, pati yung ating karunungan, pati ating mga talento, inaasahan na palalaguin natin ito, didevelop natin ito, gagamitin natin ito para sa pakinabang di lamang ng ating mga sarili, kundi ng iba. Ngunit, ang ating titignan ngayon ay hindi yung talinghagang yun. Binibigyan ko lang kayo ng background na ito yung sabihin natin, touchstone natin, no? Pag ating pinag-iisipan ang stewardship, madalas tayong bumabalik dun sa 3 tauhan na yun. Yung dalawa naging mabubuting tagapag-alaga at yung isa na hindi naging mabuting tagapag-alaga. Kaya sabi nga dun sa kwento ay palayasin nyo yan. Ang ating titingnan yung kwento na nasa aralin natin ngayon. Yung kwento na may lumapit kay Jesus at sabi nga, Panginoon, sabihan mo nga ang aking kapatid na hatiin naman niya yung aming mana. At ang sabi ng Panginoon, sino bang gumawa sa akin na hukom sa paghahati ng inyong mana? Mag-ingat kayo sa anumang kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa bilang ng kanyang kayamanan. Halimbawa, marami tayong mga kayamanan, maganda yung ating bank accounts, pero wala tayong pag-ibig, wala tayong kaibigan, wala nagmamahal sa atin. Para saan pa yung kayamanan? Kung hindi naman tayo masaya, kung wala naman tayong pag-ibig, wala naman nagbibigay ng halaga sa atin. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang kwento sa pamagitan ng isang talinghaga. Yung talinghaga na sa English, sabi natin, the parable of the rich fool, yung hangal na mayaman, o yung mayamang hangal. Simple lang yung kwento. Itong mayaman na ito ay masagana ang kanyang ani. At dahil napakasagana yung kanyang ani, naisip niya, ano bang gagawin ko? Tapos sabi niya, alam ko, gigibayin ko ang aking mga kamali, magtatayo ako ng mas malalaki para maitago ko yun lahat ng mga aking ani at aking mga ibang ari-arian. At pwede na ako magpakasasa dahil andyan na ang lahat. Kakain lang ako, ininom ako at magpakasaya. At sabi ng Diyos sa kanya, hangal, ngayon din gabi ito, papawinan kita ng buhay. Sino pa ang makikinabang sa inyong naipon? At ang pamala ni Jesus, ngayon din ang sasapitin ng sino man nag-ipon ng kayaman sa lupa, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Sino man mayaman sa lupa, ngunit dukha
sa paningin ng Diyos. Pwede natin sabihin na isang tema na ating aralin ngayon ay Reach Toward God. At gusto kong tingnan ito sa tema na binigay sa atin ni Ate Jella natin ngayon. Ang pag-aalaga sa oras. Yung mayaman dun sa talinghaka ni Jesus ay nagugol ng oras para maging successful siya. At sa kanyang paningin ay successful siya. Ngunit nasayang ang kanyang pagpapakot dahil sarili lang niya ang kanyang inisip. Lahat ng kanyang ginugol na oras, lahat ng kanyang pagsisikap, lahat ng kanyang ginawa ay para lamang sa kanyang sariling pakinabang. Sa kanyang pagsisikap, wala sa kanyang isip, wala sa kanyang layunin. Yung dalawang simpleng bagay na binibigyan natin ng diin bilang mga Kristiyano. Ano yun? Love God, love others. Yun ang mahalaga, di ba? Mahalin natin ang Diyos. Pwede natin i-expound doon. Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Pero napakahalaga, mahalin natin ang Diyos. Igugol natin yung oras natin sa pagmamahal ng Diyos. Pero paalala ng Diyos sa atin, ang ating pagmamahal sa Kanya ay ampaw. Walang halaga, walang laman kung hindi natin minamahal ang ating kapwa. Kaya sabi nga niya, dalawa ang pinakamahalaga, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Lahat ng nasa kamay natin, lahat na nasa atin ay galing sa Diyos. Buhay natin, lakas, karunungan, kakayahan, kalakasan, kalusugan, oras. Pinagkakatiwala sa atin para gamitin natin upang ibigin ang Diyos at ang kapwa. So simple lang ang mensahe. Gamitin natin ang oras natin sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Titingnan natin kung ano yung gusto natin sabihin at ano ba yung mga inaasahan gawin natin pag inibig natin ang Diyos at ang ating kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, gagamitin natin ang ating panahon, ating oras, para mapalapit tayo sa Kanya. Kahapon, sa mga dumalo sa ating job description seminar, mapapansin ninyo na halos bawat may tungkulin sa simbahan, ang isang inaasahan sa kanila ay dinidevelop nila yung kanilang spiritualidad, kanilang discipleship. No? Ang bawat isa, hindi lamang yung mga nasa ministries, kundi pati yung mga nasa support or administrative position, kagaya ng sa finance, kagaya ng sa board of trustees, kagaya ng sa communications, andun pa rin binibigyang diin na ang bawat isa ay dapat nagpapalago ng kanilang buhay sa Diyos, kanilang pananampalataya.
natin ginagawa yun. Pero siyempre, at kasama yung ating sama-samang pagsasamba. Pagbibigay ng oras. Sabi ni Ate Arlene kanina sa Sunday School, hindi lang darating pang naisip, kundi magbigay ng commitment sa pagdalo. Pagdalo, hindi lang sa ating pananampahan, pagdalo sa ating mga small groups, pagdalo sa ating Sunday School, pagdalo sa mga iba't ibang gawain. Siyempre, kasama dun sa ating develop yung buhay panalangin natin, personal, yung ating pagbababad sa banal na kasulatan, at pagsasabuhay ito. Kung tayo ay nagbababad, nag-aaral sa banal na kasulatan, pero hindi naman natin sinasabuhay, ay walang saysay-din ang ating pag-aaral. At kasama din doon sa ating spiritualidad, yung ating pagpapatotoo sa ating kapwa, kasama din yung kawang-gawa. Tawag natin bilang mga Methodista, ito ay means of grace. At para ating gawin ito, lumubugol tayo ng oras. So ang bawat ginagawa natin ay bahagi ng ating pag-aalaga o pagiging katiwala ng isang napakahalagang binigay ng Diyos sa ating oras, ating panahon. Yung pag sinabi natin means of grace, ito ang paraan kung sa ating bilang mga Methodista, yung termino ng ginagamit natin means of grace, ito ang paraan para ating mananasan ang grasya ng Diyos. Ating paraan kung paano ating ilalagay natin sarili sa harap ng Diyos para mananasan natin ang kanyang grasya. Isang termino na ginagamit mo minsan ay magpasagasa tayo sa grasya. Sino usually yung nagpapasagasa? Yung mga wala ng pag-asa. Pupunta sila sa kita para magpasagasa. Pero tayo, bilang mga Methodista, ang gusto natin gawin ay magpasagasa tayo sa grasya. Lagay natin ang ating sarili sa harap ng Diyos para maranasan natin ang kanyang grasya. So isang gawain natin sa ating pagpapalapit sa Diyos ay umuupo tayo sa kanyang presensya. Kaya ating nakita kay Maria, sinubukan din natin yung nakaraang linggo na imagine, no? Damhin yung presensya ng Diyos sa ating tabi na pumilit tayo sa kanyang balikat o sa kanyang dibdib, damhin natin ang kanyang presensya. Magpahinga tayo sa kanyang yata, sa kanyang akbay. Ito ay isang paraan kung paano dinalapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Ngunit hindi lang mahalaga na ginugugol natin ang ating oras para maging malapit sa Diyos sa mga iba't ibang paraan na ating natutunan, ating nagagawa, ating sinusubukan. Mahalaga din na tayo ay gumagawa ng paraan para ang ating kapwa din ay
palapit sa Diyos, maranasan ang kanyang pag-ibig, maranasan ang kanyang pagliligtas. Isang paraan kung paano tayo gumugugot ng oras para sa ating kapwa ay ipanalangin sila. Maaring random yung panalangin natin, nakita lang natin yung tao. Kagaya ng meron akong nakikita mama dyan na gusgusin, kulong ng buhok. Maraming bahagi ng panahon na ating ginugugol ay itaas ng tuntaan ito sa panalangin. Unang mahalagang bahagi para sa ating kapwa ay pinapanalangin natin sila. At kung kaya natin ipanalangin natin sa pangalan, yung mga taong nilalagay ng Diyos sa puso natin, itaas natin sa panalangin. Meron isang ginagawa ng Quakers yata po ito. Hindi ko kung Quakers or Shakers, pero ginagawa nila ay tinataas lang nila ang pangalan sa Diyos, ng tao. Tinataas sila sa presensya ng Diyos. So, kung sino yung tumawag ng inyong pansin, kita ko lang, nyo lang sa alin, o kaya baka nakaawan ninyo, nakagalitan ninyo, sumapahalo ninyo, itaas nyo rin yung tabi sa panalangin. Maaaring nabigla kayo, natuwa kayo. Ang bawat tao binibigay sa inyo sa napakagandang para paano natin ginubuo ang ating oras ay pinapanalangin natin sila. Ang isang mahalaga rin ay matuto tayo magpatotoo. Sa kanya natin ginagawa sa midweek service, hindi kailangan na alam natin na hindi lamang yung mga issue ng just wages, pero mahalaga din yun. Pero yung mga simpleng bagay dun sa level natin, meron tayong nakikita pagkawala ng hustisya, katarungan. Ano yun natin, Panginoon, paano ba ako pwedeng kumilos, manindigan, gumawa para paglabanan, ipaglaban ang hustisya, ipaglaban ang katarungan. Maaaring isang act of justice, yung di ba sa school mahilig mag-projects? At kung minsan walang kakayahan ng mga estudyante na gumawa ng project na pinili na maganda, kundi kailangan homemade. Kung tayo makikita na walang katarungan, yung mga pamamalatan ng teacher, pwede tayo gumawa ng paraan para tumawag pansin sa paraan na hindi magkalit maaari yung teacher, kundi matuwa pa siya sa inyo at maintindihan niya ang inyong kalagayan. Isang bahagi na ating tungkulin bilang mga Methodista, meron tayong advokasya sa ating mga pinaglalaban. Kaya ng simpleng bullying o kung paano ang expectation ng teachers sa project. Mga iba't ibang advokasya natin, ginagamit natin ang social media. Natututo tayong
magsulat sa ating mga uso dito sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa, uso yung pag may mga issue, sulatan yung congressman, o sulatan si mayor, o dalhin sa attention. Tayo siguro, mas sanay tayo na lumapit sa barangay. Pero bahagi yan ng ating pagiging mabubuting katiwala ng oras. Paano tayo nakakatulong sa ating kapwa sa mga issue, hindi lamang ng compassion, kundi issue ng justice. Bilang makatiwala ng oras, huwag natin kalimutan na tayo din ay mahalaga sa Diyos. So, yung oras ng pagbigay ng self-care, no? Hindi lamang sa ating panalangin, kundi sa ating kalusugan. Nakakatulog pa tayong sapat. May sapat pa tayong pagpapahinga. Sabi siguro ni Bella, sinasabi mo yan, pero kung minsan nagpupuyat ka. Bahagi din yan, yung self-care, yung oras, paano natin ginagamit yung oras para manatili tayong malusog. At ano ba yung mga talento natin? Ano ba yung binigay ng Diyos sa atin? Na talento. I-develop natin, gamitin natin. Yung aking bunsong kapatid ay isang guro sa musika, sa piano at sa voice. No? Nung siya ay bata-bata pa, kinausap niya ako, so sabi niya, gusto na niyang iwanan yung music para gumawa na maging missionary sa halimbawa New Tribes Mission. Yung mga pumupunta sa mga tribo para mag-outreach sa kanila. Sabi ko sa kanila, binigay ba kayo sa iyo ng Diyos yung talento mo sa pagtugtog ng piano, sa talento mo sa awit para paniwalain mo? Palagay ko, may rason ang Diyos dun sa pagbigay sa iyo ng talento yan. Ngayon, natuturo siya sa UST at dinidesign ko niya ang kanyang mga estudyante. Nilang niya tinuturuan ng piano o voice. Nilalapit niya sa Panginoon, tinuturuan niya kung paano maging malapit sa Panginoon. Alagaan natin ang sarili natin, develop natin yung binigay ng talent sa atin. Kung medyo may edad tayo, pero nakita natin, meron pa akong hindi nag-develop na talent, pero gusto kong develop talent. Pagsikapan natin, Panginoon, paano ko magagamit ang talent na ito para kayo ay aking mag-glorify. Sa pagtutulog, sa pagpapahinga, sa pag-ehersisyo, dito na nagagawa, sa pag-recreation. Diba sabi nila, all work and no play makes Jack a dull boy. Bahagi ng pagiging mabuting katuwang ng Panginoon ay yung pag-alaga natin ng ating sarili at balansin natin ang ating oras para tayo ay manatiling malago physically, mentally, and spiritually. So, ang pagiging katiwala ng oras ay hindi lamang paglakaan ng panahon sa simbahan. Siyempre, bahagi yun. Mahalaga yun. Pero bahagi din ng paggamit natin ng oras ay yung buong oras lahat ng ating ginagawa.
simbahan, eskwelahan, bahay, trabaho, komunidad, lahat yan ay bahagi na napapailalim sa pagkakatiwala natin ng ating oras. Bigyan natin sa oras ng Panginoon. Pagdating natin ang ating kapwa, kahit ang oras natin, siyempre, hindi natin magagawa kung wala tayong lutubod na oras at kailangan alagaan din natin ang ating sarili. Ayan kayo sa inyong mga personal devotions na tanungin ng Panginoon sa likrong ito. Panginoon, saan bang bahagi ng aking buhay na sosobrahan ako ng oras o nakukulangan ako ng oras? At ito, inaanyayahan ko din kayo na pagdating ninyo sa care group ninyo, i-share ninyo kung ano ang pangungusap ng Diyos sa inyo tungkol sa inyong pagiging mga katiwala ng oras. Tayo na lang. Binigyan niyo kami ng oras, Panginoon, para ito ay aming alagaan. Gamitin sa pagiging malapit sa iyo. Gamitin para lubutin ang aming kapwa, ipahayag ang pagmamahal, ipadamang ang pagmamahal. At kailangan din gamitin namin ito para alagaan ang aming mga sarili. Umaasa kami, O Diyos, sa iyong kabayang patnubay para